Hi guys! So for today's video, ang gagawin natin ngayon ay mag-google tayo ng mga top questions about Japan travel at iisa-isahin nating sasagutin para sa inyong lahat, especially for those of you na nagbabalak na pumunta ng Japan and especially din para dun sa mga travelers na hindi pa nakakapag-Japan. So kung first time traveler ka and you're going to Japan, ito, panoorin mo tong video na to. Yun na nga, pupunta tayo dito sa Google and i-search lang natin yung top questions about Japan travel and ito siya. We'll try to answer these questions to the best of our ability. Next. Anyway, so yun na nga. Bakit ko ba to ginagawa? First of all, kasi meron akong upcoming trip to Japan. Malapit na siya and excited na nga ako eh. So, aside from yung mga packing videos natin, syempre gagawa tayo ng packing video para matulungan din naman natin yung mga viewers na hindi pa sanay na mag-pack, especially for a winter trip. And then, itong Japan trip natin, itong video natin ito, I hope matulungan natin yung mga viewers na very interested and very curious about Japan travel. So, ito na. So, first questions about Japan. Ito, ito yung mga top questions na nakalap ni Google. So, first question is Japan expensive? Well, paano ba natin sasagutin to? Syempre, mahal naman kasi talaga yung Japan. Actually, Japan is one of my most expensive trips. Palagi yan. Pag kino-compare ko nga siya with Singapore, with Hong Kong, Taiwan, ganyan. Mas mahal pa rin talaga ang Japan. Kaya lang, syempre may bias kasi yung Japan. Japan kasi is inaabot tayo ng 7 days, at least 7 days, 7 to 8 days tayo kasi pag nagja-Japan. Never naman akong nag-Japan ng 5 days. Palaging around 7 to 8 days yan. Pag yung mga Singapore natin, 4 days lang, Hong Kong 5 days, Taiwan 4 days. Hindi ko pa siya na-compute actually on a per day basis, pero yun, laging lumalabas kasi nga na Japan ay mas mahal. So, going back to the question, is Japan expensive? Yes, medyo mahal siya, pero it doesn't have to be. Kumbaga, pwede pa rin naman na mag-budget, doable pa rin naman na mag-budget travel sa Japan. Hindi naman talaga kinakailangan na sobrang mahal and breaking the bank, ika nga. Hindi naman ganun. Pwede naman kayo talaga na maging budget traveler sa Japan. Ako, ang rule of thumb ko kasi is always 10,000, para safe, on the safe side, 10,000 pesos ang budget ko per day sa isang travel. So, kung inaabot kami ng 7 days sa Japan, hindi naman ako inaabot ng 70,000 or 80,000. Usually, nasa 50 to 60,000 pesos yung 7 to 8 days of travel ko sa Japan. So, balik tayo sa question. Is Japan expensive? Yes, pero pwede naman kayong maging budget traveler. When you say budget traveler, pwede kayong, yun nga lang, sa konbini kayo kakain. Pero masarap naman yung mga pagkain sa konbini. Ano naman siya? Okay naman yung mga pagkain sa konbini. Kaya lang syempre, gusto nating matry yung mga local foods, mga restaurants, ganyan. Siguro iwasan nyo lang yung mga touristy areas kasi mahal talaga pag touristy spots. Mas okay pa na mag-mall. Pag nasa mall ka, medyo safe ka pa sa mall kasi yung mall kasi is yung usual na pinupuntahan ng mga locals din eh, yung mga mall. Tsaka yung mga supermarket. Yung mga supermarket nga pala, yung mga bento meals doon or yung mga bento boxes, yung mga sushi, etc. Nag-sale yun ha, kapag gabi na, pag mga 8 o'clock, ganyan, nagsisale na siya. So, yun ang tatandaan nyo lang. So, yun. Next question is, when should I visit Japan? Actually, alam nyo, may ginawa na akong vlog dito, yung when is the best time to visit Japan. Siguro mas maganda, panoorin nyo na lang yun kung ipopost ko. Hindi ako sure. Hindi ko kasi alam kung ipopost ko nga siya o ano. Pero, yun nga, siguro ipost na lang natin para, maiksi lang naman yun, parang wala pang 5-minute video yun. I-post na lang din natin siya. Actually, ang sagot dito, when should I visit Japan? Now. The answer is now. Now na. Punta ka ng Japan. Kung kaya mo nang pumunta ng Japan, may budget ka na, may visa ka na, meron ka ng plane ticket na na-score mo ng mura, ganyan, now na, punta ka na.
Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Huwag ka na mag-isip na sabihin mo, ay, sa autumn na lang. Sa ano na lang, next year. Hindi, wag na. Now na. Bisitahin mo na yung Japan. Basta makabook ka ng ticket na. Tapos, may budget ka naman. May visa ka na. Sige na, go na. Yun. Next. Ay, pareho lang to. When should I visit? Pareho lang. Tapos, ito naman, should I buy a JR pass? Depende to kung saan ka pupunta. Kung mag-Osaka ka muna or mag-Tokyo ka muna tapos pupunta ka sa other way around naman, kunyari, example, kung nasa Osaka ka muna, ang entry point mo is Osaka, tapos gusto mong pumunta ng Japan, syempre, isasuggest ko na Sasuggest ko na mag-Tokyo ka. Yung JR pa, siguro mag-Shinkansen ka, mag-bullet train ka pero one way. So, wag ka na lang munang bumili ng JR pass kung yun ang pupuntahan mo. Kung Tokyo and then Osaka or vice versa. Pero kung mag-Osaka ka lang muna, maganda, bumili ka na rin ng JR pass. Yun lang dun sa area na yon ng Kansai. Yung Kyoto, Nara, Kobe, hanggang as far as Hiroshima, may ganon. So, siguro, re-review ko kung ano yung pass na binili namin dati. May binili kaming JR pass na nung nag-Osaka kami 2019, autumn season yon. So, Osaka lang kami, tsaka yung Kansai, yung area of Kansai. So, nakarating kami sa Kyoto, sa Nara. Pwede ka rin mag-Kobe, pero hindi kami nag-Kobe. Tapos, as far as Hiroshima, covered yun nung JR pass namin. So, pag ganun, pwede kang mag-JR pass at tipid ka na nun. Kumbaga, masulit mo na siya. Tapos, nung nag-Fukuoka kami, bumili rin ako ng JR pass na parang 3 days ba or 4 days, nakalimutan ko. And then, Fukuoka, tapos may yung mga nearby, doon, na pwede siya hanggang Nagasaki. Pwede siya as far as Beppu. Balay ng Beppu. Fukuoka to Beppu. Yun, pwede yon using the JR pass. So, yun. Pero yung, kunyari, Tokyo ka tapos Osaka, I suggest, wag ka na mag-JR pass. Mag one-way ka na lang na bullet train. Yan. Siya nga pala guys, kung gusto mo ng discount sa Klook, gamitin mo yung promo code ko. Is there transportation within Japan? Oo. Bakit naman mawawala ng transportation within Japan? Siyempre meron. Within Japan, madami kang means of transportation na pwede mong piliin. Kung nandun ka lang sa isang area, like for example, nasa Osaka ka, siyempre pwede ka mag-bus. Within Osaka, bus, train, subway, etc. Ngayon kung malayo, long distance, yun nga, bullet train, highway bus, yung mga wheeler bus. May mga overnight buses, sleeper buses. Hindi lang wheeler ang nag-offer ng mga highway bus or sleeper overnight bus. May iba ding mga bus company na nag-offer nun. So, i-google nyo na lang yun. Pero meron. Tapos, pwede ka ring mag-aeroplano. Pwede ka mag-airplane, yung mga Peach Airline, or parang Jetstar, parang gano'n. Yun nga, basta yung local or domestic by air, pwede siya. Next question, is Japan safe? Oo naman, 100% na safe talaga ang Japan. Although may mga instances kami na na-experience, wala namang ng mug sa amin or wala naman ng ano sa amin. Kaya lang, siguro lasing na kasi. 11 p.m. na kami umuwi nun from Hiroshima. Di ba ang hotel namin nasa Osaka, Tennoji area. Madami naman kami nun. Nag-conveni muna. And then, dun sa conveni, wala naman nang babasto sa amin. Pero, siguro lasing na siya. Yung isang lalaki, ganyan siya. Parang gusto niya makipag-usap sa amin na, ano ba tanong niya nun? Where are you from? Ganyan. You speak English? Ganyan siya. Hindi na namin pinansin kasi alam naman namin na mukha naman siya lasing kasi may hawak siyang can of beer. Hindi na namin siya pinansin. So, may mga ganun pag yung sobrang gabi na, that's 11 p.m. or 11:30 na ng gabi yun. So, ingat na lang kayo pag gano'n. Pero wala namang nang ano sa amin. Yun lang. Yung parang gusto ko lang kakausapin. Kasama ko pa yung pamangkin ko na syempre, medyo bagets. Na baka nabighani siya dun sa pamangkin ko. Pero, generally, safe naman ang Japan. Tapos, nung nag-Fukuoka din ako, last year, yun din, meron ding mga teenager naman na parang gusto kaming kausapin ng ate ko. Although hindi kasi siya nag-i-English. Hindi ko alam
kung ano, baka ginajudge ko lang siya. Baka gusto lang pala niya kaming tulungan, ganyan, kasi si ate, paupo-upo dahil nahirapan maglakad eh. So yun, baka ganun lang, baka they just wanted to help na hindi ko alam, medyo nasa defense mode syempre ko doon kasi nga gabi na rin yun eh, parang 9 o'clock on a Sunday, wala masyadong tao, ganun pala yun pag weekend. 9 o'clock na noon, Sunday siya, or 9 or 9:30 yata. So yun, wala nang masyadong taong nagdadaan. So nilapitan kami ng dalawang teenager na parang patambay-tambay doon. Hindi ko alam kung anong reason niya eh, kasi nga hindi naman siya marunong mag-English. Gina-Japanese niya kami, hindi naman ako marunong mag-Japanese. So wala na talagang defense mode na kasi nga baka teenager na, alam mo yun, troublemaker. So, pero hindi naman niya, no, sinabi ko, no English, ganyan na ako. No English. Ayun, umalis na siya. Nung nagsitakbuhan na sila. So next, so ayun na nga. So, is Japan safe? The answer is still yes. Why visit Japan? At tinatanong pa ba ito? Syempre, gusto nating mag-Japan dahil napakaganda ng Japan, di ba? Ang ganda-ganda ng Japan. So, why not? Why not, di ba? Ang Japan kasi, hindi siya parang kagaya ng mga ibang countries na napuntahan ko na pag pinuntahan mo siya, parang paulit-ulit na lang din. Ang Japan hindi. Pag pumunta ka ng Tokyo, iba makikita mo. Pag nag-Osaka ka, iba yung makikita mo. Pag nagpunta ka ng Fukuoka, iba ang makikita mo. Alam mo yon, every city, every prefecture, meron silang ino-offer na uniquely their own. Kaya talagang hindi ka magsasawa, talagang bibisitahin mo siya palagi kasi napakaganda niya. Tsaka mababait yung mga tao. Hindi naman suplada yung mga tao. Wala pa akong na-experience na nagsuplada or naging mean or nasty sa amin. Wala pa namang ganun. Actually, friendly pa nga talaga yung iba. So, why visit Japan? Mainly kasi nga ang ganda ng mga tanawin doon, ang ganda ng mga lugar, and mababait yung mga tao at masarap yung food. Okay? Masarap yung food. Grabe yung pagkain. Next question, is Japan gay-friendly? Hindi ko alam. Kasi, wala naman akong kasamang gay sa mga travel ko. Kaya hindi ko masabi kung gay-friendly sila. Wala rin naman ako nababalitaan na homophobe sila, ganyan. So, hindi ko alam. Hindi ko masagot kasi hindi ko alam. Next question, what currency is used in Japan? Syempre, Japanese yen. Okay? So, meron pa ba tayong kailangan explain pa doon? Wala na, di ba? So, Japanese yen. What is the capital of Japan? Next question. Tokyo. Tokyo, ha? Hindi Kyoto. Kyoto dati. Ang former capital of Japan is Kyoto. Pero, ngayon, Tokyo na. Next, where should we go in Japan? Naku, alam nyo, meron din akong ginawang video na kung first time ka sa Japan, kung saan ka unang pupunta. Meron din akong ginawang video. Siguro, isali na lang natin yon dito para baka makatulong din kasi. Kasi, di ba, ginugel siya eh. So, ito yung mga usual questions na ginugugel eh. So, ayun. Para matulungan din naman natin yung ibang mga viewers natin na kung saan nga ba sila best pumunta muna, lalo na kung first time mo. So, siguro kasi iniisip ko kung ipopost ko yung video na yon. Hindi ko pa alam, pero tingnan natin. Pero kung ako tatanungin nyo, in a nutshell, where should you go? Kung first time mo, Tokyo or Osaka ka muna. Tokyo, either you stay in the Kanto region, dun ka lang sa Tokyo talaga, or mag-Osaka ka. Mag-multi-city ka, kumbaga. Multi-city ka muna before you embark dun muna sa area na yun. Kasi diba sayang yung, medyo mahal din yung pamasahe kasi pwera na lang siguro kung nakuha mo siya ng seat sale. Pero, pag hindi mo siya nakukuha ng seat sale, mahal siya. So, yun. So, if I were you, mag-multi-city muna. So, either ang entry ko is Osaka and then ang point of exit ko would be Tokyo. Tapos, in between, syempre Kyoto, tapos mag-bullet train na lang. Next question, do I need travel insurance? And the answer is 100% yes. Kailangan mo talaga ng travel insurance. Kahit saan kang pumunta, dapat meron kang insurance. Kasi hindi mo alam kung ano mangyayari. Like ako noon, nung first time ko nag-Tokyo, way back 2017, na-aksidente ako noon. Ano ba nangyari sa akin noon? Meron kasing bata, nakaabang lang ako, kita mo, di ba, parang wala akong kamalay-malay, nakaabang lang ako, nakapila ako sa elevator. Pero hindi ko alam, meron palang, kasi yung elevator, parang ang tinutumbok niya hagdanan. May side na, di ba, elevator, tapos sa side, tinutumbok ng hagdanan. So, itong isang bata, teenager,
Kasi naka-uniform pa siya ng school. Nagmamamadali na tumakbo. Tumatakbo talaga siya. Hindi siya nakapagpreno, tinamaan niya ako. As in talagang nahulog ako talaga sa floor. At nagkagulo kasi nga, tinignan ko ano nangyari, ganyan. Tapos si bata, si teenager, wala na, umalis na siya. Hindi man lang nag-sorry. Siguro, bigyan naman natin ng benefit of the doubt. Baka natakot or something. Pero anyway, it can happen naman to anyone. It can happen even in the Philippines. Tapos, pagbangon ko, sobrang, ang sakit-sakit talaga yung tuhod ko, yung parang napuruhan. Or nagkamali ako ng bagsak. Yung mga ganun. So, ayun. Na-sprain lang naman siya. Hindi naman ako na-fracture. Hindi naman fracture ang nangyari. Parang na-sprain lang. And then, nag-bandage. Hindi ako napapunta sa ospital kasi wala nga akong travel insurance ng time na yun. Hindi ako mahilig bumili ng travel insurance ng time na yun. So, yun nga ang naging eye-opener ko. Dapat pala, meron talagang travel insurance kasi yung mga what ifs, yung mga hindi mo talaga alam. Ako, never in my wildest dream maisip ko na magkakaroon ng ganong insidente. Yun. So, dapat talaga, in short, dapat meron kang travel insurance. Is the Japanese language difficult? For me, yes. Kasi nakakailang balik na ako ng Japan. Actually, yung punta namin ng Japan ngayon, pang 5 beses ko na mag-Japan. Pero, hindi pa rin ako marunong magsalita. Yung basic lang ang alam ko, like, arigato gozaimasu, konnichiwa, ohayo gozaimasu, shimasen. Yun lang ang alam ko, guys. Diba? Hindi kagaya yung mga palibasa alam nyo, partida pa nga, nanonood na nga ako ngayon ng mga J-drama mga Japanese drama. Pero hindi ko talaga siya parang hindi ko kaya. Parang hindi nasa-stuck siya sa utak ko, parang ganun. Samantalang yung, annyeonghaseyo, alam na natin yun, diba? Yung araso, kinchana, yung mga ganun ba? alam na natin. Diba? Chogyo. Yung mga ganyan. Alam na natin yun. Pero ito talaga yung Japanese parang hirap-hirap for me. Last 2 questions. Do they speak English in Japan? Hindi lahat. Merong marunong. Buti na lang, merong mga marurunong. Like, nung nag-Fukuoka kami, merong lumapit sa amin, nasa yatay kami kumakain. Tapos wala lang, meron lang mga group of young men. Hindi, siguro mga nasa 20s, early 30s na siguro mga nagtatrabaho, salaryman. Pero hindi sila di ba yung mga salaryman sa Japan, naka-Amerikana. Sila hindi. Sila, ordinary clothes. Wala lang, nakipag-usap lang sa amin, nakichika-chika sa amin. Tsaka nakikita nila kasi na nahihirapan kami na makipag-usap dun sa nagsiserve ng pagkain. So, parang nag-i-interpreter patuloy namin sila. So, yun, meron mga marurunong mag-English. Tsaka dati din dun sa Osaka, yung parang medyo nawawala na kami nun. May nakipag-usap sa akin, sabi niya, he speaks little English daw, pero are we lost? Ganyan, is willing to help. O, diba? Meron naman. Pero mas marami siguro na hindi marunong or ayaw or nahihiya, ewan ko. Pero meron naman talaga na marurunong. And last question, what to pack for Japan? Depende yun sa season. So, ito, winter kami pupunta. So, syempre, ang ipapack namin, karamihan, winter clothes. Kasi malamig ang winter talaga sa Japan. Tapos, kung spring, syempre magja-jacket ka pa rin, pero siguro hindi na kasing kapal ng mga winter jacket. Pag summer, napunta ako ng summer, kasi June pa lang yon, so medyo maginaw-ginaw pa ng konti. Nakapag-pack pa ako ng light jacket lang. Tapos, pag autumn naman, yung autumn kasi namin nun parang malamig din, parang papuntang winter, November na kasi yun eh. So, parang pa-winter na din. So, makakapal na rin ng mga jacket ang dala-dala ko. Yun ang mga ipapack nyo for Japan. Yung mga clothes nyo na depende sa season. So, ayun na. Ayan, nasagot na natin. Salamat kay Google kasi binigyan niya tayo ng idea kung ano yung mga top questions na ginugoogle ng mga karamihan about Japan travel. And I hope natulungan kita dito sa video na to. Kung may mga questions ka about Japan, and yung mga sinagot ko lang naman are my own personal experience. Hindi naman ako nag-invento, guys. Yun lang naman yung naging experience ko nung nagpunta ako ng Japan. Hindi naman ako expert kasi hindi naman ako local doon. Hindi naman ako nakatira doon. Dito pa rin naman ako sa Pilipinas nakatira. Pero yun nga, as a traveler, yun yung mga na-experience ko na siguro baka ma-experience mo din pag nagpunta ka ng Japan. So, thank you for watching and sana nagustuhan mo itong video natin. Yun lang. Bye!